narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala at kung ano ako'y tanggap mo na. Para sa pagpapatuloy ng ating love story ay ngayon na ipag-uusapan natin ang pinaka nag-trending na video ng EDSI Love Team dahil dito ay nangyari ang unang pagsasabi ni Kalingap Edu na gusto niya na daw si Ate Viancy. Kaya naman ito na nga ang mga pangyayari dahil pagpunta doon ni Kalingap Edu ay pagod na pagod si Ate Viancy gawa ng kakapanganak lamang ng kanyang mama sa ospital at dito sinurprise siya ni Kalingap Edu ng mga bulaklak at cake dahil mansiri na ito ng kanilang love team at ito na nga ang nangyari sa pagbisita niya. Ano pa yan? Nahihirapan ako sabi. Dadalawang isip ko. Gusto kita. Ano po? Ano po yan? Wala. Ulitin. Basta nasabi ko na kung gusto ko sabihin, kung di mo narinig, akala ka na binibingihan ka lang. So ano ito? Ano po yun? Pahirapan mo ako eh. Hindi ko po na rin. Hindi ko narinig ngayon ako. Bahala ka sunod na lang pag birthday mo na lang. Sunod. Alay pa ang birthday ko. Kaya nga eh. Basta alam mo namin, ang effort ko andito lang. Ano? Ano nga po ulit yun? Wala, umintindi yun. Basta, sabi ko, ang ganda mo lang. Ano lang. Huwag mo na pansin. Ano? Basta may libre ko ang boda. Bola na naman, eh. Ano ba? Sama pa. Kung ano ako'y tanggap mo na, hindi ka rin nag-alala. Grabe talaga ang pasabog ni Kalingap Edu dahil bigla-bigla niya ba namang sinabi kay Ate Viancy na gusto niya na daw ang dalaga. Kaya naman hindi alam ni Ate Viancy kung ano yung gagawin niya o ikikilos niya dahil parang sobrang unexpected ng sinabi niya. Sama pa, kumusta yung pag-ano mo? Pag-miss mo dito, barangay. Ano ng balita? Hindi ko pa po alam kung kailan po talaga yung saktong date po ng Di mo alam? Hindi pa po sinasabi sa akin. Tama yan. Tama. Tama yan. Kasi, ano, hindi pwede sa akin eh. Ayoko mo. Baka marami doon umi-extra, alam mo na. Mahirap na makomportable eh. Mahirap. Mahirap po. Mahirap yun sa aking sitwasyon, no? Na susubra na baka overthink ako ng sobra. Hindi mo iniisip yung pangaramdam ko eh. Hindi mo iniisip yun. Alam mo, baka ako mabaliw. Hindi, bakit po? Alam mo. Basta. Ba't naman po kayo Dami dong mababaliw? pulo ko eh. Mahirap Wala po kayong tiwala sa akin. May tiwala ako. Sa kanila wala. Okay? Ay, Ano po, ayaw niyo po ba sumali doon? hindi ah. Okay sa akin. Sumali ka lang doon. Naman ang bawat panaginip ko, ikaw lang ang tinig. Dito na rin makikita kung gaano ba talaga kalala
ang paggusto ni Kalingap Edu dahil kahit hindi pa sila ay parang binabakuran niya na si Ate Fiancé dahil gusto niyang masigurado na sa kanya lamang si Ate Fiancé magkakagusto at hindi na sa iba. Warningan lang kita dun sa mga possible na pwede mangyari. Diba? Pagka sa mga ganyang mga news, minsan may nagpapakita ng ng konting katawan, tapos nasayaw-sayaw pa. At syempre, sa akin medyo nakakaano lang. Ako, ayoko marami nakatingin sa'yo, no? Maliban sa akin. Natural po, basketball po. Kaya marami po makatingin yung mga naglalaro po. Wala. Hindi man po akong pati maano yung sayo po na masyado po yung Makupun. simple lang po. Siyempre, center of attraction ka eh. Nasa gitna ka. Tapos ikaw pa yan. Ano magagawa ko? Ano magagawa ko dun? Wala, natalo na ako. Matagal pa naman po pati yun. Kahit wag na po muna natin isipin yun. Mag-isipin na. Sige. Sabi mo eh. Hindi na lang ako makingialam sa'yo. Grabe naman yan. Ganyan ka naman eh. Lagi kang busy. Hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang Dahil nga sa ganda ni Ate Fiancé ay naimbitahan talaga siya na maging muse sa kanilang barangay. Kaya naman dahil doon ay parang nag-alala si Kalingap Edu dahil pag ganun ang nangyari ay parang magkakaroon daw siya ng napakaraming maaagaw. Kaya naman sabi niya kay Ate Fiancé na parang mag-aalala daw siya kapag nangyari yun. Lagi kang busy. At busy. Hi, Fiancé. Kamusta naman po pala yung outing niyo po kagabi? Okay naman. Masaya naman. Masaya. Mapanood ko po yun. Ang galing niyo po magkanta. Nandun ka nga. Binidyo call mo pa nga ako eh. Talaga ito. Hindi mo napigilan. Oh. Kayo po yung nagtawag. Ay, ako ba yun? Ay, nako. Sayang nga eh. Wala kayo. Mga angels, no? May pasok kasi. Ito na eh. Hindi kita nakita doon. Okay lang po yan. Para naman po mag-enjoy po kayo. Para, kahit pa paano po. Wala po kayong ganong isipin. Walang Mga isipin. beneficiary. Kami po. Walang isipin. Mag-enjoy po kayo. Paano ko di may isip? Bawat oras nasa isip ka. Banat na naman po kayo. Sinisira mo utak ko eh. Hindi ko mapigilan eh. Ewan ko ba? Grabe. May mga pinakain kaya sa akin di eh. Gusto niyo pong bumanat. Todo sabi talaga si Kalingap Edu ng mga matatamis sa salita kay Ate Fiancé. Kaya naman parang hindi magtatagal ay mahuhulog na rin talaga ang loob ni Ate Fiancé kay Kalingap Edu. Kaya malalaman natin kung gaano ba talaga katatag si Ate Fiancé kapag pagdating sa mga bulahan na ganito. Napaka-sweet talaga nila at napakabait ng tambalang ito kaya maraming sumusuporta. Kaya naman sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancé, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yun lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancé. Hanggang sa muli! Bye! ngayon'y abot